School for life. Alam nyo, ang tahanan dapat yan ay eskwelahan. That's where we learn. Hindi ho totoo na yung parents lang nagtuturo sa anak. Ang mga anak, ang dami natin matututunan sa kanila. Sa totoo lang, ang dahil ko natutunan sa mga anak ko. Kahit lalo na sa mga bagay ng computer, paggawa ng PowerPoint, natututo ako sa kanila. Hindi po ako marunong. Yung mga anak ko, matatalino. Sila parang, di ba tayo, pagka binigyan mo sila ng gadget, alam na nila kagad. To cellphone, alam na nilang gamitin. Tayo, babasahin pa yung manual. Sila walang basa-basa. Ganito lang yan. Ganyan lang. Di ba? Hindi ko mo magulang ka, ikaw lang nakakaalam ng lahat ng bagay. Minsan kasi may mga magulang, pag sinabihan ng anak, tayo ganito kasi, huwag mo turuan ha. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Kaya kulang na lang sabihin ng anak ba't ka bumalik? Mali ka ano? Kasi kung tama ka, hindi ka babalik Minsan ganun tayo. Alam nyo, dapat tandaan natin, tika muna, this is a place of learning. Tinasabi ng Bible, may our sons in their youth be like plants that grow up strong. Ano bang ginagawa dyan? When you grow up, you are being nurtured. Tama? You are being fed. Kumbaga, you are being taught. Everybody gets matured, hindi in terms of age, but matured in terms of wisdom, in terms of understanding. How? By learning from one another. Children, listen to your parents. Lalo na mga tatay. Tatay, listen to this. Fathers, don't exasperate your children. Even don't provoke them to anger. Ibig sabihin, don't ever promise things that you cannot fulfill. Don't ever cheat their mothers kasi it will provoke them to anger. Tama? You need to model it. Sabi nga, instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Ano napansin nyo? Hindi sa nanay sinabi sa tatay. You better understand this. Kailangan mong maging mapag-aral para ma-train mo rin sa anak mo. Importante ito. Tatay ang sinabihan. Training and instruction of the Lord. Sino mag-aaral? Si tatay para ituturo sa anak. Kaya nyo, sabi niya, may tulong, dalawa sila, pero mas importante yung tatay. Kasi tatay should serve as a model. Tama ba? You serve as a model to our children. Tapos, itong importante, pag uwi ninyo, huwag nyo agad didisipan na anak ninyo. Build relationships. Bakit? Kasi nga, itong sabi ng Bible, tinan nyo, these commandments, impress them upon your children. Look at the words. Talk about them. Kausapin. When you sit, ibig sabihin, meron kayong oras to sit together, to discuss things together. Tama ba? Hello? Hindi ba pwede, gawin mo yan. Hindi. Upo naman kayo, magkwentuhan kayo tungkol kay God. Tama? May oras yan. Sabi gano'n, at home, and when you walk along the road, naglalakad kayo magkasama. Ibig sabihin, you have time together, going around, speaking to one another. Tama ba? Hello? Nagagawa niyo ba sa anak niyo yan? Di ba, usap kayo, kwentuhan kayo. Biyahe kayo, sama kayong dalawang mag-ama. Para nakikita niya, naging sa pagtulog mo, pati sa paghilik mo at pagsasalita mo sa gabi, nakikita niya pagmamahal mo kay God. Ito ang amazing. At even when you get up, biruin niyo, it's an ordinary things that you should do. And nag-uusap kayo lagi. Di ba, nag-uusap kayo. Lesson learned.